Time check, 6:49. Dito tayo mga buddy sa may SM Fairview. So, pauwi na tayo ngayon ng Marikina. Kung kayo pa pipiliin at magkakaroon kayo ng top box or kayo ay bibili ng top box, mas pipiliin nyo ba yung malaking top box na 45 liters, meron ako nakita 35, o yung pinakamalit nila which is 25 liters? Ako kasi mga buddy, naka 25 liters lang ako na top box, yung manipis lang, yung parang attache case pa. Kaya siguro ako nag 25 kasi hindi naman ako masyado nagbibitbit or may pinaggagamitan man pero hindi naman ganun kalaki. Katulad na rin siguro ng helmet ko, hindi ako nag-iwan ng helmet sa top box, saka parang wala akong balak na iiwan ng helmet sa top box kasi kung sakasakali, wag naman sana, kung sakaling makuha or mawala, edi dalawang bagay yung mawawala sa atin: top box at yung helmet. Saka iniisip ko din kasi yung epekto or yung impact ng malaking top box kapag nag-long ride. Kasi isipin nyo, especially kung wala naman kayong OBR, sa long ride, syempre, kadalasan, bakbakan yan, di ba? Top speed sa top speed, highway. So kung meron kang malaking top box sa likod, syempre hahampas at hahampas yun sa hangin. Parang kukontra yan sa hangin ng takbo ng motor mo. Kaya isa rin yan sa mga kinonsider ko na magmaliit lang na top box. Pero kung sa mga kadalasang may kasama kapag nag-ride or OBR, o kaya girlfriend nyo, asawa nyo, kamag-anak mo, or sino man na madalas mong kasama, syempre mas advantage yung may malaking top box kasi mas malaki yung backrest nya. Kasi diba yung mga top box may kasamang backrest, yung parang rubber na nakadikit para kung pwede sila sumandal, para di sila mangalay. Sa maliit na top box katulad ng gamit ko, meron naman din siyang meron din naman siyang kasamang backrest, pero hindi man siya ganun kalaki. Meron pa rin kahit papaano na pwedeng sumuporta sa likod ng OBR mo. Pero kung ikaw sabihin natin katulad ng mga yung mga Lalamove, yung mga delivery app, siyempre kung gugustuhin mo mas malaking top box para mas malaki may kakarga mo. Grab, Foodpanda, alam ko meron silang kasamang bag, parang thermos bag na malaki. Pero syempre kung may mas malaki ka pang top box, dagdag yun, dagdag space na pwede mong ikarga para sa motor mo habang ikaw bumabiyahe. Kaya sa ngayon mga buddy, sa totoo lang, ang daming top box na binibenta sa market. Di man siya katulad ng mga brands na nauna, pero yung quality makikita mo kapag dinidemo, kapag napapanood ko yung mga video, talagang matibay. Talagang hindi mo masasabi na putyo-putyo lang. Hindi ka magsisisi. May nakita nga ako parang 1.5 or 2,000 lang yung top box ha. Pero maganda. Hard plastic nga daw yung tawag nila doon. Hindi man ganun kaganda yung design, hindi man ganun kadami yung makikita nyo parang to? Aesthetic. Pero legit na matibay. Kumbaga kahit umulan, hindi mababasa gamit mo sa loob. Yun yung maganda Yun yung na hindi papasukin ng tubig. Kasi meron ako napanood dati. Bagong bago oh. Bagong bago yung top box niya pero putik. Umulan, nabasa yung gamit sa loob. Kaya malaking advantage sa may top box Sa totoo lang. Hindi mo siya pwedeng sabihin na pandagdag forma ng motor, pampaganda ng motor, pero mas maganda siya na dagdag na space para sa cargo mo, sa mga gamit mo, para hindi ka na magbabag, hindi ka na magsasabit kung ano-ano sa manibela. Pero mga buddy, alam nyo ba, hindi rin basta-basta ang pagbili ng top box, lalo na kung hindi naman tayo katangkaran or kabigatan. Kasi mabigat ang 45 kilos sa mabigat, pero yun na lang,
Kung yung top box mo ay mapuno ng 45 kilos. Kung 45 kilos, napakabigat na kung tutuusin ha. Paano kung ikaw hindi naman kabigatan? Medyo sabihin natin kapayatan, yung postura ng pangangatawan. Pwede kang malagay sa sitwasyon na hindi mo makuha o maibalance ng maayos yung motor at medyo hindi maganda, pwede maging resulta rin, pwede kang matumba. Hindi ba naman gusto matumba sa motor? Lalo kung bumabiyahe ka. Marami tayong pwede makasalamuhan na iba't ibang klaseng driver at rider ng motor, o mapa 4 wheels man yan, mga 2 wheels man yan. Alam mo yun, kaya nga palagi kong sinasabi na dapat tayo is defensive driver palagi. Alam ko matraffic sa atin, maraming hindi magandang kalsada, palagi natin iisipin na meron tayong uuwian. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Di bali lang mauna sila, di bali lang maguhitan ka. Ang mahalaga, ligtas ka, hindi ka nalalagay sa alanganin na sitwasyon. Kung iisipin nyo din mga buddy, yan top box pwede rin maging dagdag na protection yan sa likod. Instead na dumiretso sa inyo yung impact, kung kayo man ay ma-aksidente na mabangga sa likod, na wag naman sana. Kung meron kang top box, pwedeng isa yan sa mga bagay na pwedeng pumigil do sa impact na pwede mong matamo mula sa likod. Kaya kung usapang top box lang mga body, pwede nyo siyang ikonsidera na isa sa mga importanteng bagay na maikabit nyo sa inyong motor. Hindi para manghinayang tayo sa ipambibili natin, pero isipin natin yung mga bagay na makukuha natin o magiging benepisyo natin sa bibili natin para sa ating motor. Hindi naman pwedeng basta lang tayo bili ng mga pyesa, ng mga accessories, kung hindi naman natin ito mapapakinabangan ng maayos. Bukod sa para kang nagsayang ng pera, para saan, di ba? Kaya nga, kung hindi naman ganun kalalim ang budget natin, pwede natin siyang paglaanan din ng at least oras na mapag-ipunan, dahil malaking bagay siya para sa atin at para sa motor na rin. Oo, tatakbo ang motor natin kahit walang top box, pero hindi natin alam kung anong pwede nating makasalubong, makasabay sa kalsada. Sa aking opinion lang mga buddy, ang pagbili naman siguro ng top box hindi naman importante kung anong brand yan, kung saan gawa, kung anong kulay. Kasi ang importante niyan is yung magagamit mo siya sa pangmatagalan. Kasi aanhin mo naman yung top box na branded, na maraming abubot, kung madali naman masira, kung madali naman lumutong. Kasi buddy, syempre ang top box nabibilad yan, di ba? Kaya nga siguro yung iba mas pinipili na alloy para hindi man siya kakalawangin basta-basta, hindi siya lulutong kahit nakabilad siya sa araw. Tsaka yung mga top box dapat susuriin nyo rin. Mas maganda kung meron yung maganda yung susian, yung talagang, kasi may nakikita akong mga susian na alam mo yung madali lang matanggal, alam mo yung madali lang buksan kahit hindi gamit ang susi, na kahit gamitan mo lang ng screwdriver, mabubuksan mo na agad. Paano nila man nung top box mo, hindi saglit lang, mawawala na yun. Tsaka check nyo rin kung paano yung pagkakakabit ng top box. Kasi meron akong na-encounter na motor, kinuha yung buong top box. Nakakatakot naman yun. Kung buong top box mo yung kayang baklasin ng mabilisan sa motor, hindi ka na nawala ng gamit, nawalan ka pa ng top box. Kasi meron yung top box na parang nakaklip lang, tapos meron din yung top box na nakakabit siya pero ilang tornilyo lang. Kaya siguro maging mapanuri din tayo, lalo na yung mga mura ang presyo ng top. Baka sa sobrang mura, mapamura ka kapag nagkaroon ng insidente na nawalan ka ng top box or nabuksan yung top box mo ng ganun-ganun lang. Kaya mga buddy, siguro isa yan sa mga pwede nyong pag-isipan sa mga darating na araw, na pwede nyong pagplanuhan na mapag-ipunan, mabigyan ng oras na makapaghanap, makapag-check ng mga klase ng top box na pasok sa budget. At syempre, pasok dun sa mga kalidad na pangmatagalan, hindi basta-basta nabubuksan, hindi basta-basta natatanggal, hindi lumulutong basta-basta kahit ibilad mo ng 1 taon. Siyempre, yung iba, alam natin, yung mga motor nakabilad lang or nakaparada lang sa labas ng bahay, hindi nabububungan, nababasa, nauulanan. Katulad ng sinabi ko buddy, sa dami ng mga klase
ng top box ngayon na binebenta. Marami kayong pwedeng pagpilian. Paglaanan nyo lang ng oras. Kahit sa internet lang, kahit sa Shopee, sa Lazada, check nyo dun. Ewan ko lang, di kayo makakita ng murang top box dyan. Masarap kasi sa pakiramdam body yung meron kong mabibiling isang bagay para sa motor mo na mapapakinabangan mo siya ng pangmatagalan. Yung side mirror, pwede na yan siguro sa susunod na lang. Yung brake lever, pwede naman siguro yun sa susunod na lang din na upgrade or dagdag na accessories para sa motor mo. Yung stepping or yung etong matting, pwede naman yan kahit hindi mo muna palitan. Alam mo yun, katulad ng mga bagay na hindi mo pa naman kailangan palitan or bilhin hanggat maaari, huwag muna. Doon ka na lang muna sa mas importante. Kasi mga buddy, kahit sino naman tanongin natin, sino ba naman ayaw magkaroon ng top box, diba? Kaya kung ikaw na nanonood nito at wala ka pang top box ng motor, siguro oras na para tanongin mo ang sarili mo kung kailan ka bibili. Kung hindi ka pa naman makakabili sa ngayon, simulan mo na maghanap. Kaya kung meron ka man oras ngayon, buddy, hindi ka man makabili agad-agad ng top box, simulan mo na magtingin sa Shopee, sa Lazada, sa mga online store, mga marketplace. At malay mo meron kang mapusuan at magkaroon ka na ng idea kung magkano at anong klaseng top box kailangan. Kaya buddy, hanggang dito muna ang ating video. And I will see you on the next one. Bye-bye.